Sa isang malawak at maalikabok na construction site sa gilid ng lungsod, araw-araw na nagpupunyagi si Armandon. Isang payak na manggagawa na ang tanging kayamanan ay ang kanyang sipag at determinasyon. Madalas siyang dumating ng mas maaga kaysa sa iba. Bitbit ang kanyang lumang baunan at kupas na helmet. At tahimik na sinisimula ng trabaho bago pa sumikat ang araw. Ang buhay ni Armandon ay hindi naging madali. Lumaki siya sa isang liblib na baryo kung saan ang lupa ay matigas at ang ani ay madalang. Nang pumanaw ang kanyang ama, siya ang tumayong haligi ng kanilang pamilya. Iniwan niya ang baryo at nagtungo sa lungsod upang maghanap ng trabaho, umaasang mabibigyan ng mas magandang buhay ang kanyang ina at mga kapatid. Sa construction site, kilala si Armandon bilang masipag ngunit tahimik. Hindi siya mahilig makipag-usap, ngunit sa bawat hampas ng martilyo at bawat buhat ng semento, makikita ang kanyang dedikasyon. Para sa kanya, ang bawat araw na may trabaho ay isang biyaya. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at unti-unti nang nagsisiuwian ang mga manggagawa, naiwan si Armandon upang tapusin ang isang bahagi ng pader na hindi pa natatapos. Ang hangin ay bahagyang malamig at ang paligid ay napuno ng mahinang ingay ng mga nalalabing makina. Habang naglilinis siya ng kanyang pinagtatrabahuhan, may napansin siyang kakaibang bagay sa ilalim ng bunton ng lumang kahoy at bakal. Isang bagay na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Lumapit siya at dahan-dahang inalis ang mga nakaharang. Sa kanyang pagkagulat, tumambad sa kanya ang isang martilyo, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang ulo nito ay tila yari sa purong ginto, at ang hawakan ay makinis na parang hindi kailanman naluma. May mga ukit itong hindi niya maunawaan, mga simbolong tila may kahulugan ngunit hindi pamilyar sa kanya. Pinulot niya ito at sa sandaling hinawakan niya ang martilyo, tila may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi ito nakakapaso, ngunit sapat upang maramdaman niyang may kakaiba sa bagay na iyon. Sandali siyang natigilan. Paano napunta dito to? Bulong niya sa sarili. Wala siyang maalalang may ganitong kagamitan sa kanilang site. Lahat ng gamit nila ay karaniwan, bakal, kahoy, at luma. Walang sino mang manggagawa ang may martilyong ganito kaganda at kakaiba. Iniikot niya ito sa kanyang kamay. Mabigat, ngunit hindi nakakapagod hawakan. Sa katunayan, pakiramdam niya ay parang mas lumalakas ang kanyang braso habang hawak niya ito. Sa kabila ng kanyang pagkamangha, napagpasyahan niyang dalhin muna ito sa kanilang barracks. Baka may-ari nito, isip niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, may kakaibang pakiramdam na tila ang martilyong iyon ay hindi basta nawawala. Tila ito ay sadyang napunta sa kanya. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa kanyang maliit na higaan, hindi niya maiwasang pagmasdan ng martilyo. Kahit sa dilim, tila ito ay bahagyang kumikislap. Hinawakan niya muli ito at doon nagsimula ang kakaiba. Sa sandaling muling dumikit ang kanyang palad sa hawakan, biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Parang may mga alaala na hindi kanya ang pumasok sa kanyang isipan. Mga imahe ng sinaunang mga gusali, malalaking templo, at mga taong gumagamit ng parehong uri ng martilyo upang lumikha ng mga bagay na tila imposible. Napabitaw siya agad, hinihingal. Ano yon? Usal niya. Pinunasan niya ang kanyang noo at napansin niyang pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pakiramdam sa kanyang katawan. Tila mas magaan, mas malakas. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho dala ang martilyo. Sa una, nag-alangan siyang gamitin ito, ngunit nang dumating ang pagkakataon na kailangan niyang magpako sa matigas na kahoy, sinubukan niya ito. Isang hampas. Ang pako ay agad na bumaon ng diretsyo, parang walang resistensya. Napatigil ang kanyang mga kasamahan. "Hoy Armandon,
"Anong gamit mo dyan?" tanong ng isa. "Ah, martilyo lang," sagot niya, pilit na binabaliwala ang kakaibang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi iyon ordinaryo. Sa bawat paggamit niya ng gintong martilyo, napapansin niyang mas bumibilis ang kanyang trabaho. Ang mga dating mabibigat na gawain ay nagiging madali. Ang mga materyales na dati matigas at matibay ay parang sumusunod sa bawat hampas niya. Unti-unti, napapansin din ito ng kanyang mga kasamahan. "Parang ang lakas mo ngayon, ah. Parang hindi ka napapagod." Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa gabi, muling bumabalik ang mga kakaibang panaginip, mga larawan ng isang matandang panday, mga lihim na kasangkapan, at isang tinig na tila may sinasabi sa kanya, bagamat hindi niya lubos na maunawaan. Isang gabi, habang hawak niya ang martilyo, malinaw niyang narinig ang isang bulong. Ang martilyo ay hindi lamang kasangkapan. Ito ay susi. Napamulagat si Armandon. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Dahil alam niyang ang kanyang napulot ay hindi lamang basta gintong martilyo. Ito ay may dalang lihim na maaaring magbago ng kanyang buhay o tuluyang sumira dito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, mahigpit niyang hinawakan ang martilyo. Hindi niya pa alam, ngunit ang araw na iyon ang simula ng isang kwentong magdadala sa kanya sa isang mundong hindi niya kailanman inakala. Isang mundong puno ng hiwaga, kapangyarihan, at kapalarang hindi niya matatakasan. At ang gintong martilyo ang susi sa lahat ng iyon. Hindi mapakali si Armandon kinabukasan. Mula sa paggising niya hanggang sa pagpasok sa trabaho, tila may bumubulong sa kanyang isipan. Mahina, ngunit paulit-ulit. Ang tinig na iyon ay hindi niya maipaliwanag, ngunit malinaw ang pakiramdam na ito ay may nais iparating. Mahigpit niyang hawak ang gintong martilyo habang naglalakad papunta sa construction site. Ibinulsa niya ito sa lumang bag, pilit itinatago sa mata ng iba. Ngunit kahit hindi niya ito hawak, dama pa rin niya ang presensya nito. Sa araw na iyon, iba ang kilos ng kanyang katawan. Mas mabilis siyang kumilos, mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Kahit ang pinakamahirap na gawain ay nagiging simple sa kanya. Ang dating 2 oras na trabaho ay natatapos niya sa loob ng kalahati ng oras. Napansin ito ng kanilang foreman. "Armandon?" tawag nito habang nakamasid sa kanya. "Anong nangyayari sa iyo? Parang ibang klase ka ngayon." Napakamot siya sa ulo, pilit na ngumiti. "Ganun po ba? Siguro nasanay lang po." Ngunit hindi kumbinsido ang foreman. Pinagmasdan siya nito ng matagal bago tumalikod. Habang nagpapatuloy ang araw, lalong lumalakas ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa tuwing ginagamit niya ang martilyo, tila may mga bagong kaalaman na kusang pumapasok sa kanyang isipan. Mga teknik sa paggawa, mga paraan ng paghubog ng materyales, at mga disenyong hindi niya kailanman natutunan. Parang may nagtuturo sa kanya. Bandang tanghali, napagdesisyonan niyang subukan ng isang bagay. May isang bahagi ng proyekto na matagal ng problema ng kanilang grupo, isang konkretong poste na hindi maayos ang pagkakagawa at paulit-ulit na bumibigay. Maraming beses na itong inayos, ngunit lagi pa ring nagkakaroon ng bitak. Lumapit si Armandon dito. Tahimik siyang tumingin sa poste, parang may sinusuri. At bigla, tila may nagliwanag sa kanyang isipan. Alam niya kung ano ang mali. Hindi niya alam kung paano, pero sigurado siya. Kinuha niya ang gintong martilyo, isang malalim na hinga, at sa kanya marahang hinampas ang bahagi ng poste na tila walang diferensya sa paningin ng iba. Isang hampas lang, at parang may nagbago. Hindi ito basta nasira. Sa halip,
tila naging mas matibay ang buong istruktura. Ang dating mga maliliit na bitak ay unti-unting naglaho, parang hindi kailanman umiral. Napaatras ang mga kasamahan niya. "Anong ginawa mo?" tanong ng isa, halatang nagtataka. Hindi agad nakasagot si Armandon. Hindi rin niya alam ang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang martilyo ang may gawa noon. At mas lalo siyang kinabahan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang koneksyon niya sa martilyo. Ang mga panaginip niya ay nagiging mas malinaw. Nakikita niya ang isang matandang lalaking may puting balbas, nakasuot ng lumang kasuotan, hawak ang kaparehong martilyo. Ang matanda ay tila isang panday. Sa bawat panaginip, may ipinapakita ito kay Armandon. Mga sinaunang gusali na itinayo gamit ang kakaibang lakas, mga tulay na hindi kailanman nasira, at mga sandatang hindi kayang sirain ng kahit ano. At sa bawat eksena, iisa ang kasangkapan, ang gintong martilyo. Isang gabi, hindi na nakatiis si Armandon. Lumabas siya ng barracks at pumunta sa likod ng construction site sa isang tahimik at madilim na lugar. Doon, hinawakan niya ang martilyo at mariing nagsalita. "Kung ano ka man, magpakita ka." Tahimik ang paligid. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang lumamig ang hangin. At mula sa kanyang harapan, unti-unting nabuo ang isang anyo. Isang matandang lalaki. Ang parehong mukha na nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Napaatras si Armandon, nanlaki ang mga mata. "Ikaw," bulong niya. Ngumiti ang matanda. "Matagal kitang hinintay, Armandon." "Sino ka?" nanginginig na tanong niya. "Ako ang huling tagapagbantay ng martilyong iyan," sagot ng matanda. "At ngayon, ikaw na ang susunod." Hindi makapaniwala si Armandon. "Bakit ako? Tanging ang taong may malinis na hangarin at matibay na puso ang kayang gumamit ng kapangyarihan nito," paliwanag ng matanda. "Hindi ito basta kasangkapan. Ito ay may buhay. At pinipili nito ang kanyang magiging tagapagdala." Napatingin si Armandon sa hawak niyang martilyo. Parang mas mabigat na ito ngayon. "Anong kapangyarihan ito?" tanong niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. "Ang martilyong iyan ay kayang bumuo at kayang magwasak," sabi nito. "Kaya nitong ayusin ang anumang bagay kahit ang hindi na kayang ayusin. Ngunit kung gagamitin sa maling paraan, kaya rin nitong sirain ang lahat." Nanlamig si Armandon. "Hindi ko po gustong manira," agad niyang sagot. "At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili," tugon ng matanda. Lumapit ito sa kanya. "Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng makikita mo ay dapat mong ayusin, at hindi lahat ng sira ay dapat mong galawin." Naguguluhan si Armandon. "Hindi ko po naiintindihan." Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Darating ang panahon na mauunawaan mo." Unti-unting naglaho ang anyo nito, parang usok na tinangay ng hangin. At muli, naiwan si Armandon mag-isa. Tahimik ang gabi, ngunit hindi na pareho ang pakiramdam. Mas mabigat na ang responsibilidad na kanyang dala. Mas malinaw na rin ang panganib. Habang hawak niya ang gintong martilyo, napatingin siya sa malayo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang simpleng buhay bilang construction worker ay tuluyan ng nagbago. May paparating. At alam niyang hindi iyon magiging madali. Mula nang makita ni Armandon ang mahiwagang matanda, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Bawat gabi ay may mga panaginip siyang tila hindi lamang basta panaginip. Parang may nagtuturo sa kanya, mga paraan ng paghubog ng bakal, pag-aayos ng sirang bato, at maging ang pagbuo ng mga bagay na tila imposible para sa isang karaniwang manggagawa. Ngunit kasabay ng mga bagong kaalamang iyon,
ay ang lumalalim na kaba sa kanyang dibdib. Sa araw, pilit niyang ibinabalik ang sarili sa dating gawain, ang simpleng pagiging construction worker. Ngunit hindi na maitatanggi ang pagbabago. Sa ikatlong araw matapos ang kanyang kakaibang karanasan, dumating ang isang hindi inaasahang problema sa site. Isang bahagi ng gusali na nasa ikalawang palapag ang biglang nagkaroon ng seryosong bitak. Hindi ito basta bitak. Tila may mali sa pundasyon at anumang oras ay maaaring bumigay ang buong estruktura. Nagkagulo ang mga manggagawa. "Lumayo kayo!" sigaw ng foreman. Ang ilan ay agad umatras, ngunit may ilan pang naiwan sa loob ng delikadong bahagi. Hindi agad makalabas ang mga ito dahil sa bumagsak na bakal na humarang sa kanilang daan. Napatingin si Armandon. Naroon ang dalawa niyang kasamahan, takot na takot, hindi makalabas. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon, tila may kumalabit sa kanyang isipan. Isang pamilyar na tinig. Hindi lahat ng sira ay dapat mong galawin. Ngunit may mga pagkakataon na ikaw lamang ang makakatulong. Napahigpit ang hawak niya sa gintong martilyo. Tumakbo siya papunta sa delikadong bahagi ng gusali. "Armandon, huwag!" sigaw ng foreman. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang harapan ay ang bitak na unti-unting lumalawak. Ang mga bakal ay nanginginig at ang semento ay tila handa ng bumigay. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, biglang pumasok ang mga imahe, ang matandang panday, ang mga sinaunang gusali, ang wastong paraan ng pag-ayos. Itinaas niya ang martilyo at marahang hinampas ang bahagi ng pader. Isang hampas. Parang may dumaloy na kakaibang lakas mula sa martilyo papunta sa buong estruktura. Ang pagyanig ay bahagyang humina. Ngunit hindi pa ito sapat. Muli niyang hinampas. At sa pangalawang hampas, tila nagbago ang anyo ng bitak. Hindi na ito lumalawak, bagkus ay unti-unting nagsasara. Nagulat ang mga manggagawa. Anong nangyayari? Hindi na sila makapagsalita. Pangatlong hampas. At tuluyang tumigil ang paggalaw ng gusali. Ang mga pitak ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Tahimik ang paligid. Ang dating gulo ay napalitan ng matinding pagkabigla. Unti-unting lumabas ang mga naipit na manggagawa, nanginginig ngunit ligtas. Lumapit ang foreman kay Armandon, hindi makapaniwala. "Paano mo ginawa yon?" Hindi sumagot si Armandon. Tanging ang mabigat na paghinga ang maririnig mula sa kanya. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon basta lakas o kasanayan. Ang martilyo ang may gawa. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon ay ang isang bagong pakiramdam. Isang bigat na tila mas lumalalim. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, tahimik siyang tumingin sa martilyo. At doon niya napansin ang isang bagay. Ang dati makinis na gintong ulo nito ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago. Isang ukit ang tila lumitaw, isang simbolo na hindi niya nakita noon. Parang may nadagdag, parang may nagising. Kinabahan siya. Bawat paggamit, may kapalit. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Napapikit si Armandon. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon o bahagi ng kapangyarihan ng martilyo. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito simpleng kasangkapan. Habang lumilipas ang araw, kumalat ang balita sa buong site. Ang ilang manggagawa ay nagsimulang umiwas sa kanya, habang ang iba naman ay tila may halong paghanga at takot sa kanilang mga mata. Hindi na siya ordinaryo, bulong ng ilan. Hindi iyon gusto ni Armandon. Gusto niya lamang ng tahimik na buhay. Ngunit tila hindi na iyon posible. Kinagabihan, muli siyang nagpunta sa lugar kung saan niya nakita ang matanda. Mahigpit niyang hawak ang martilyo. "Magpakita ka," sabi niya, mas matapang kaysa dati. At muli, lumamig ang hangin.
Unti-unting lumitaw ang matandang panday. "Ginamit mo ang martilyo," sabi nito. "Oo," sagot ni Armandon. "At may mga taong naligtas." Tumango ang matanda. "Iyon ang tamang paggamit." Pero nag-alangan si Armandon. May nararamdaman akong kakaiba. Parang may kapalit. Bahagyang ngumiti ang matanda. "Ang kapangyarihan ay hindi libre," sabi nito. "Sa bawat paggamit mo ng martilyo, mas lalo kang nagiging bahagi nito." Nanlamig si Armandon. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Darating ang panahon na hindi mo na maihihiwalay ang sarili mo sa martilyo," paliwanag ng matanda. "At kapag nangyari iyon, kailangan mong piliin kung ano ang mas mahalaga, ang kapangyarihan o ang sarili mong pagkatao." Natahimik si Armandon. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting nabubuong takot. Hindi sa martilyo, kundi sa kung ano ang maaari niyang maging dahil dito. Unti-unting naglaho ang matanda. At muli, naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating Armandon. May dala na siyang kapangyarihan. At kasabay nito, ang unang pagsubok na kanyang nalampasan. Ngunit alam niyang iyon ay simula pa lamang. Dahil sa bawat paggamit ng gintong martilyo, mas lalo siyang inilalapit sa isang kapalarang hindi niya palubos na nauunawaan. Pagkatapos ng insidente sa construction site, tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga tao kay Armandon. Hindi na siya basta isang tahimik na manggagawa. May mga lumalapit sa kanya, nagtatanong kung paano niya nagawa ang imposible. May ilan namang umiiwas, tila natatakot sa kakaibang lakas na kanyang ipinakita. At may iilan na lihim na nagmamasid, mga matang puno ng pagdududa at inggit. Ngunit para kay Armandon, mas mabigat ang kanyang dinadala kaysa sa anumang opinyon ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang impluwensya ng gintong martilyo sa kanyang katawan at isipan. Ang kanyang mga kamay ay tila hindi na napapagod. Ang kanyang paningin ay nagiging mas matalas. Nakikita niya ang mga bitak na hindi napapansin ng iba, ang mga kahinaan ng bawat istruktura. At higit sa lahat, ang mga bulong ay hindi na nawawala. Minsan, malinaw ang mga ito. Minsan, parang alingaw-ngaw lamang. Ngunit lagi silang naroroon. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa gilid ng site, may isang lalaking lumapit sa kanya. Hindi ito pamilyar sa kanya. Maayos ang suot, may dalang kumpiyansa sa kilos, at may titig na tila may hinahanap. "Ikaw si Armandon?" tanong nito. Tumango siya. "Narinig ko ang ginawa mo kahapon," dagdag ng lalaki. Impresibo. Hindi agad nagsalita si Armandon. "Sinwerte lang," sagot niya. Pilit na binabalewala ang nangyari. Ngumiti ang lalaki. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Hindi iyon swerte," sabi nito. "May kakaiba sa iyo. At interesado ako doon." Napakunot ang noo ni Armandon. "Sino ka?" "Isang taong marunong makakita ng potensyal," sagot ng lalaki. "At marunong ding magbigay ng kapalit." Hindi nagustuhan ni Armandon ang tono nito. "Ayoko ng gulo," diretso niyang sabi. Bahagyang tumawa ang lalaki. "Hindi mo kailangang hanapin ang gulo," sagot nito. "Dahil darating ito sa iyo." At pagkatapos noon, tahimik itong umalis. Naiwan si Armandon, puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maganda ang intensyon ng lalaking iyon. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang martilyo ay tila mas mabigat sa kanyang mga kamay. Parang may nais itong ipaalam. Muli siyang lumabas at pumunta sa tahimik na lugar sa likod ng site. "At sino naman ang lalaking iyon?" tanong niya sa dilim.
Hindi nagtagal, muling lumitaw ang matandang panday. May mga taong naghahanap ng kapangyarihan, sabi nito. At kapag naramdaman nila ito, hindi sila titigil. Ibig mong sabihin, delikado siya? Tanong ni Armandon. Hindi lamang siya, sagot ng matanda. Marami sila. Nanahimik si Armandon. Hindi mo maitatago ang martilyo magpakailanman, dagdag ng matanda. Sa bawat paggamit mo nito, mas lalo kang nakikita ng mga taong may masamang hangarin. Napahigpit ang hawak niya sa martilyo. Anong dapat kong gawin? Tandaan mo ang isang bagay, sabi ng matanda. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang kaya mong gawin, kundi sa kung gaano mo ito kayang pigilan. Napatitig si Armandon sa lupa. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng responsibilidad. Hindi ko ginusto ito, mahina niyang sabi. Ngunit ikaw ang pinili, sagot ng matanda. Biglang nagbago ang hangin. Mula sa katahimikan, may narinig silang isang mahinang yabag. Parehong napalingon si Armandon at ang matanda. Sa dilim, may isang anino ang unti-unting lumapit. Ang parehong lalaki kanina. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang aura. Mas mabigat, mas madilim. Alam kong may tinatago ka, sabi nito. Diretso ang tingin kay Armandon. Hindi agad kumilos si Armandon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya. Ngumiti ang lalaki. Hindi mo na kailangang magsinungaling, sabi nito. Nararamdaman ko ito. Unti-unti itong lumapit. Ang kapangyarihan na hawak mo, hindi para sa iyo, dagdag nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, sagot ni Armandon, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Alam ko, sagot ng lalaki. At gusto ko yon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang lupa ay tila umuga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Armandon ang tunay na panganib. Hindi ito basta tao. May kakaiba sa kanya. Mag-ingat ka, bulong ng matandang panday. Hindi lahat ng laban ay kailangang harapin. Ngunit may mga laban na hindi mo matatakasan. Huminga ng malalim si Armandon. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong martilyo. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng mas malaking pagsubok. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-aayos ng mga sirang bagay. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kapangyarihang hindi dapat mapunta sa maling kamay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw at mabigat na hangin, humarap si Armandon sa unang tunay na anino ng kanyang kapalaran. At alam niyang ang laban na ito ay hindi na maiiwasan. Tahimik ang gabi, ngunit ang hangin ay mabigat. Nakatayo si Armandon sa gitna ng madilim na bahagi ng construction site. Hawak ang gintong martilyo. Sa kanyang harapan ay ang lalaking unang lumapit sa kanya. Ngunit ngayon, malinaw na hindi na ito isang ordinaryong tao. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang kinang at ang presensya nito ay parang nagpapabigat sa paligid. Hindi mo nauunawaan ang hawak mo, sabi ng lalaki, dahan-dahang lumalapit. Ang kapangyarihang yan ay hindi para sa mga tulad mo. Napahigpit ang hawak ni Armandon sa martilyo. Hindi ko ito ibibigay, mariin niyang sagot. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting puno ng panunuya. Hindi kita hinihingan ng pahintulot. Sa isang iglap, kumilos ang lalaki. Bigla itong sumugod kay Armandon, mabilis at tila hindi pangkaraniwan ang galaw. Napaatras si Armandon, halos hindi makasabay sa bilis nito. Agad niyang itinaas ang martilyo bilang panangga. Nagbanggaan ang kanilang puwersa. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napaatras ang lalaki, ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, lalo itong ngumiti. Magaling, sabi nito. Ibig sabihin, totoo nga,
Huminga ng malalim si Armandon. Hindi siya sanay lumaban. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang manggagawa. Ngunit sa sandaling iyon, may ibang lakas na gumagalaw sa kanyang katawan. Isang boses ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mong gamitin ang galit. Gamitin mo ang layunin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Pinakalma ang sarili. At nang muling bumukas ang kanyang mga mata, mas malinaw na ang kanyang isip. Muling sumugod ang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Armandon. Iniwasan niya ang atake at sa tamang sandali, marahan niyang hinampas ang lupa gamit ang martilyo. Isang hampas. Biglang kumalat ang kakaibang lakas sa lupa na tila alon na dumaloy sa paligid. Napahinto ang lalaki. Nawala ang balanse nito. Hindi iyon isang mapanirang hampas. Ito ay kontrolado. Isang babala. Umalis ka, sabi ni Armandon, matatag ang tinig. Ayokong makipaglaban. Ngunit hindi umatras ang lalaki. Sa halip, bahagya itong tumawa. Hindi ka pa handa, sabi nito. Ngunit darating ka rin doon. Bigla itong naglaho sa dilim. Parang usok na nawala sa hangin. Naiwan si Armandon, hingal at pawis na pawis. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay puno ng kaba. Lumapit ang matandang panday. Pinili mong hindi manakit, sabi nito. Hindi ko kailangan, sagot ni Armandon. Kung kaya namang pigilan lang. Tumango ang matanda. Iyan ang tunay na lakas, sabi nito. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng kalaban ay titigil sa babala. Napatingin si Armandon sa direksyong pinuntahan ng lalaki. Babalik siya, mahina niyang sabi. Oo, tugon ng matanda. At sa susunod, hindi na siya maglalaro. Natahimik si Armandon. Sa kanyang kamay, napansin niyang muli ang pagbabago sa martilyo. May isa na namang simbolo ang nadagdag. Mas malinaw. Mas komplikado. Parang may sariling buhay ang kasangkapan. Bakit may nadadagdag na mga ukit? Tanong niya. Bawat paggamit mo ng martilyo, paliwanag ng matanda, ay nag-iiwan ng marka. Hindi lamang sa mundo, kundi pati sa'yo. Nanlamig si Armandon. Hindi ko ba ito mapipigilan? Tanging ikaw ang makakapagpasya kung paano mo ito gagamitin, sagot ng matanda. Ngunit hindi mo mapipigilan ang pagbabago. Muling tumahimik ang paligid. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na kay Armandon ang kanyang sitwasyon. Hindi na siya maaaring bumalik sa dating buhay. Hindi na siya basta manggagawa lamang. May responsibilidad na siyang hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang panindigan. Kinabukasan, kumalat ang balita ng kaguluhan sa site. May ilan ang nagsabing may narinig silang kakaibang tunog sa gabi. May ilan namang nagsabing may nakita silang aninong naglaho. Ngunit walang makapagpaliwanag. At si Armandon, pinili niyang manahimik. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang lalaking iyon ay babalik. At sa susunod, hindi na ito magiging simpleng babala. Habang pinagmamasdan niya ang gintong martilyo, napabuntong hininga siya. Sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kapangyarihang hawak niya. At sa bawat gabi, mas lalo niyang nauunawaan na ang laban na kanyang sinimulan ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng maaaring madamay kung ang martilyo ay mapunta sa maling kamay. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang laban ni Armandon. Sa panlabas, tila bumalik sa normal ang lahat sa construction site. Patuloy ang trabaho, patuloy ang ingay ng makina at patuloy ang pawis ng mga manggagawa. Ngunit sa loob ni Armandon, walang katahimikan. Ang bawat araw ay parang paghahanda sa isang bagay na hindi pa dumarating.
at ang bawat gabi ay lalong nagiging mabigat. Hindi na lamang panaginip ang kanyang nararanasan. Ito ay tila mga alaala na hindi kanya. Nakikita niya ang matandang panday, ngunit ngayon ay hindi na lamang ito nagtuturo. May mga pagkakataon na tila may kausap ito, mga aninong hindi niya makita ng malinaw. At sa bawat eksena, may iisang paksa, ang martilyo. Isang gabi, nagising si Armandon na hingal na hingal. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang hangin. Hinawakan niya agad ang gintong martilyo na nasa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaiba siyang napansin. Ang kanyang kamay. May bahagyang kumikislap na marka sa kanyang palad, parang ukit na kahawig ng mga simbolong nasa martilyo. Napaatras siya. "Ano ito?" bulong niya. Sinubukan niyang punasan, ngunit hindi ito nawawala. Sa halip, tila mas lumilinaw pa ang hugis nito. Doon niya naalala ang sinabi ng matandang panday. Bawat paggamit mo ng martilyo ay nag-iiwan ng marka, hindi lamang sa mundo, kundi pati sa'yo. Kinabahan si Armandon. Hindi niya inaasahan na literal itong mangyayari. Kinabukasan, pilit niyang itinago ang marka sa kanyang kamay. Patuloy siyang nagtrabaho, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin dito paminsan-minsan. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon niya sa martilyo. Parang may dumadaloy na enerhiya mula rito papunta sa kanyang katawan. At hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o mapanganib. Bandang hapon, habang abala ang lahat, may isa na namang insidente ang naganap. Isang mabigat na bakal ang biglang bumagsak mula sa itaas, direkta sa isang batang helper na bagong pasok pa lamang sa trabaho. Walang oras para mag-isip. Walang oras para tumawag ng tulong. Sa isang iglap, kumilos si Armandon. Tumakbo siya at itinaas ang kanyang kamay, hawak ang gintong martilyo. At sa mismong sandaling iyon, hinampas niya ang hangin sa harapan ng bumabagsak na bakal. Isang hampas, at tila may hindi nakikitang puwersa ang humarang. Huminto ang bakal. Nakatigil ito sa ere. Parang may sumalo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi makapaniwala ang mga nakakita. Unti-unting ibinaba ni Armandon ang kamay niya, at kasabay nito, marahang bumaba ang bakal sa lupa. Ligtas. Tahimik ang paligid. Ang batang helper ay nanginginig, ngunit buhay. Lumapit ito kay Armandon, halos hindi makapagsalita. Salamat po." Hindi agad sumagot si Armandon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa sarili niyang ginawa. Hindi niya akalaing kaya niyang gawin iyon. Hindi iyon simpleng pag-ayos. Hindi iyon basta lakas. Iyon ay kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, napatingin siya sa kanyang kamay. Ang marka ay mas malinaw na ngayon at mas maliwanag. Parang tumutugon sa kanyang ginawa. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa tahimik na lugar. Hindi na niya kailangang tawagin ang matanda. Kusang lumitaw ito. "Naramdaman mo na," sabi nito. Tumango si Armandon. "Hindi na ito normal," sagot niya. "Hindi lang ito pag-aayos. Parang nagiging iba na ako." Tahimik ang matanda. At ang marka, dagdag ni Armandon, ipinapakita ang kanyang palad. "Ano ito?" Lumapit ang matanda at tiningnan ang kanyang kamay. "Iyan ang tanda ng tagapagdala," sabi nito. "Habang lumalalim ang koneksyon mo sa martilyo, mas lalong nagiging bahagi ito ng iyong pagkatao." Napaatras si Armandon. "Ibig mong sabihin, hindi ko na ito maaalis?" "Darating ang punto na hindi na," sagot ng matanda. Nanlamig siya. "Ano ang mangyayari sa akin?" Hindi agad sumagot ang matanda.
ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot. Depende sa kung paano mo pipiliing gamitin ang kapangyarihan. Tahimik si Armandon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May mga taong naliligtas dahil sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataon, parang may kapalit. At kung mali ang piliin ko? Tanong niya. Bahagyang tumingin sa malayo ang matanda. Kung mali ang piliin mo, hindi lamang ikaw ang mawawala. Mabigat ang katahimikan. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na kay Armandon ang panganib. Hindi lamang ito laban sa ibang tao. Ito ay laban sa sarili niya. Habang hawak niya ang gintong martilyo, naramdaman niya ang init nito. Mas malakas kaysa dati. Parang tumatawag. Parang may nais pa itong ipakita. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili niyang bitawan ito sandali. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang maunawaan. Dahil ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lamang biyaya. Ito ay isang pagsubok. At sa bawat paggamit niya nito, mas lalo siyang lumalapit sa isang kapalarang hindi na niya kayang takasan. Hindi na maikakaila ni Armandon ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang koneksyon niya sa gintong martilyo. Hindi na lamang ito isang kasangkapan, tila isa na itong bahagi ng kanyang pagkatao. At ang pinakanakakatakot, hindi na lamang panlabas ang epekto nito. May tinig na. Hindi na ito basta bulong. Hindi na ito alingaw-ngaw. Ito ay malinaw na tinig na tila nagmumula mismo sa loob ng martilyo. Isang gabi, habang nakahiga si Armandon sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang isipan ay may paulit-ulit na salita. Gamitin mo ako. Napadilat siya. Napaupo. Tinignan niya ang martilyo na nakapatong sa kanyang tabi. Hindi, bulong niya. Hindi kita kailangan ngayon. Ngunit muling nagsalita ang tinig. Mas marami kang kayang gawin. Mas marami kang kayang baguhin. Napahawak si Armandon sa kanyang ulo. Parang sumasakit ito sa lakas ng tinig. Ayoko, sabi niya, mas mariin. Tahimik. Ngunit hindi nagtagal. Takot ka lang. Biglang nanlamig si Armandon. Hindi na niya maitanggi. May bahagi sa kanya na natatakot. Hindi sa martilyo, kundi sa posibilidad ng kanyang magagawa. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng barracks. Kinuha niya ang martilyo at nagtungo sa likod ng site, sa pamilyar na lugar kung saan niya madalas makausap ang matandang panday. Hindi na siya naghintay. Magpakita ka, sigaw niya. Agad namang lumitaw ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang ekspresyon nito. Mas seryoso, mas mabigat. Naririnig mo na siya, sabi ng matanda. Oo, sagot ni Armandon. Ano ito? Bakit may tinig? Tahimik sandali ang matanda bago sumagot. Ang martilyo ay hindi lamang isang bagay, paliwanag nito. Ito ay sisidlan ng sinaunang kapangyarihan at ng mga alaala ng mga gumamit nito. Napakunot ang noo ni Armandon. Ibig mong sabihin, may iba pang tulad ko? Marami na, sagot ng matanda. At hindi lahat sa kanila ay nagtagumpay. Nanlamig si Armandon. Ano ang nangyari sa kanila? Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit sa katahimikan, tila naramdaman na ni Armandon ang sagot. May ilan na nalunod sa kapangyarihan, dahan-dahang sabi ng matanda. At ang kanilang mga hangarin ay nanatili sa loob ng martilyo. Napaatras si Armandon. Ibig mong sabihin, ang tinig na naririnig ko, maaaring hindi lamang isa, putol ng matanda. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang kapangyarihan ng martilyo o
o ang katotohanang may ibang presensya sa loob nito? Ano ang gusto nila? Tanong niya. Magamit muli, sagot ng matanda. Makaramdam muli ng kapangyarihan. Napatingin si Armandon sa martilyo. Sa sandaling iyon, tila mas kumikislap ito kaysa dati. Parang tumatawag. Parang nangihikayat. Kung patuloy ko itong gagamitin, mas lalakas ba ang tinig? Tanong niya. Oo, sagot ng matanda. At kung hahayaan mo silang mangibabaw, mawawala ka. Tahimik si Armandon. Paano ko sila pipigilan? Lumapit ang matanda. Sa pamamagitan ng iyong kalooban, sabi nito. Hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangan mong maging matatag sa loob. Napayuko si Armandon. Hindi siya sanay sa ganitong laban. Walang suntukan. Walang pisikal na kalaban. Ito ay laban sa sarili niyang isipan. At kung hindi ko kayanin, mahina niyang tanong. Matagal na tumingin sa kanya ang matanda. At kung hindi mo kayanin, magiging isa ka sa kanila. Parang huminto ang oras. Ang simpleng manggagawang si Armandon ay unti-unting nahaharap sa isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala. Hindi lamang siya lumalaban sa mga taong nais agawin ang martilyo, kundi sa mga tinig na gustong kontrolin siya mula sa loob. Sa gabing iyon, nagpasya si Armandon. Hindi siya magpapadala. Hindi siya papayag na mawala ang sarili niya. Mahigpit niyang hinawakan ang martilyo. At ikaw, bulong niya rito, hindi mo ako kontrolado. Sandaling nanahimik ang paligid at sa unang pagkakataon, tumigil ang tinig. Ngunit alam niya, hindi iyon tuluyang nawala. Naghihintay lamang ito. At sa bawat sandaling manghihina siya, babalik ito. Habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan, napabuntong hininga si Armandon. Mas mabigat na ang laban ngayon. Hindi na ito laban sa isang tao lamang. Ito ay laban sa kapangyarihang may sariling kalooban. At sa bawat araw na lilipas, mas susubukin siya nito. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Armandon. Hindi na siya makapagpanggap na normal ang lahat. Sa loob ng ilang araw matapos marinig ang tinig mula sa martilyo, unti-unting nagbago ang kanyang kapaligiran. Hindi lamang siya ang nakakaramdam ng kakaiba. Tila may ibang puwersa na rin ang gumagalaw sa paligid niya. At sa araw na iyon, tuluyan nang nabuksan ng isang lihim na matagal nang nakatago. Maagang dumating si Armandon sa construction site. Tahimik pa ang paligid at ang hamog ay bahagyang bumabalot sa mga bakal at semento. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang kaba, parang may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Habang naglalakad siya papunta sa gitna ng site, biglang uminit ang hawak niyang martilyo. Napahinto siya. Ano na naman ito? Bulong niya. Biglang nagliwanag ang mga ukit sa martilyo. Isa-isa. Parang may bumubuhay sa mga simbolo. At bago pa siya makakilos, may narinig siyang sigaw mula sa kabilang bahagi ng site. Armandon! Napalingon siya. Isa sa mga kasamahan niya ang tumatakbo palapit, halatang takot. May nangyayari sa ilalim ng gusali. Sigaw nito. Hindi na nagdalawang isip si Armandon. Agad siyang sumunod. Pagdating nila sa isang bahagi ng pundasyon, nakita niya ang isang kakaibang tanawin. Ang lupa ay tila gumagalaw. Hindi ito lindol, iba ang pakiramdam. Parang may humihinga sa ilalim. Parang may gustong lumabas. Napaatras ang mga manggagawa. Hindi ito normal, sabi ng isa. Ngunit si Armandon ay hindi makagalaw. May kung anong humihila sa kanya papalapit. Ang martilyo sa kanyang kamay ay lalong umiinit. At sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig. Dito nagsimula. Dito muling magigising. Napapikit siya.
At sa isang iglap, may pumasok na imahe sa kanyang isip. Isang sinaunang lugar. Isang malaking hukay. At sa gitna nito, isang martilyong kapareho ng hawak niya. Bigla siyang napamulat. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya sa mismong bahagi kung saan tila nanggagaling ang kakaibang galaw ng lupa. "Armandon! Huwag!" sigaw ng foreman. Ngunit hindi siya tumigil. Itinaas niya ang martilyo at marahang ibinaba ito sa lupa. Isang hampas. Biglang kumalat ang liwanag mula sa punto ng kanyang paghampas. Ang lupa ay biglang tumigil sa paggalaw at sa gitna ng liwanag may unti-unting lumitaw. Isang lumang bakal na pinto. Nakatago sa ilalim ng lupa. Nakatatak ang mga simbolo na kapareho ng nasa kanyang martilyo. Napaatras ang lahat. Ano yan? Bulong ng isa. Ngunit si Armandon ay hindi na nagulat. Parang inaasahan na niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sa sandaling inilapit niya ang martilyo, biglang nagliwanag ang mga ukit sa pinto. At sa isang malakas na tunog, ito ay unti-unting bumukas. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob. Madilim ang daan. Parang walang katapusan. Sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig. Ang pinagmulan, ang lihim, ang kapangyarihan. Ngunit kasabay nito, may isa pang tinig. Mas mahina, mas pamilyar, ang matandang panday. Huwag kang basta papasok. Hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin. Napahinto si Armandon. Dalawang tinig. Dalawang direksyon. Sa likod niya, ang mga kasamahan niyang takot at naguguluhan. Sa harap niya, ang pintong nagbubukas sa isang hindi kilalang mundo. Mahigpit niyang hinawakan ang martilyo. Ramdam niya ang pulso nito. Parang buhay. Kung ito ang pinagmulan, bulong niya, kailangan kong malaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. "Armandon!" sigaw ng foreman. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa bawat hakbang niya pababa, mas lumalamig ang hangin. Mas dumidilim ang paligid at mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang likuran, unti-unting nagsara ang pintuan. Hanggang sa tuluyan siyang nilamon ng dilim at sa ilalim ng lupa sa isang lugar na matagal nang nakatago. Nagsimula ang pagbubukas ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Isang lihim na konektado sa martilyo, sa mga tinig, at sa kapalarang hindi niya na maiiwasan. Nilamon ng dilim si Armandon habang unti-unti siyang bumababa sa ilalim ng lupa. Ang bawat hakbang ay may kasamang malamig na hangin na tila dumadaan hanggang sa kanyang buto. Ang liwanag mula sa ibabaw ay tuluyan ng naglaho at ang tanging ilaw na natitira ay ang banayad na kislap ng gintong martilyo sa kanyang kamay. Hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo siyang naging matatag. Habang nagpapatuloy siya sa makitid na daan, napansin niyang ang mga dingding ay hindi pangkaraniwan. May mga ukit itong kapareho ng nasa martilyo. Mga simbolong tila may sariling kahulugan. Ngunit hindi niya palubos na nauunawaan. Sa bawat pagdampi ng kanyang kamay sa mga ito, may mga imahe na biglang pumapasok sa kanyang isipan. Mga muka, mga tao, mga tagapagdala ng martilyo bago siya. Napahinto siya. Ito ba ang mga nauna sa akin? Bulong niya. At sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang dulo ng lagusan. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa kanyang paglabas, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid. Isang sinaunang bulwagan na hindi niya inaasahang makita sa ilalim ng isang construction site. Sa paligid ay may mga haliging bato,
Bawat isa ay may nakaukit na simbolo. Sa gitna ng silid ay may isang bilog na plataporma at sa paligid nito ay may mga estatwa. Hindi pangkaraniwan ang mga estatwa. Hindi ito basta mga anyo ng tao. Ito ay tila mga tagapagdala ng martilyo. Isa-isa niyang tiningnan ng mga ito. May matanda, may mandirigma, may babae, may kabataan. Iba't ibang anyo, iba't ibang panahon. Ngunit iisa ang hawak, martilyo. Napahigpit ang hawak ni Armandon sa kanyang sariling martilyo. Ito ang mga nauna sa akin, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong silid. Nagulat siya. Ang mga ukit sa mga pader ay kumislap. At ang mga mata ng mga estatwa parang gumalaw. Biglang bumigat ang hangin. At mula sa katahimikan, may mga tinig na unti-unting narinig. Hindi na isa, hindi na dalawa. Marami. Tagapagdala. Pinili. Subok. Napaatras si Armandon. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga tinig. Ngunit ramdam niya. Sila ang mga nauna. At ngayon, nagsasalita sila. Bakit ako? Sigaw niya, hindi na maitago ang takot. Tahimik sandali. At pagkatapos, isang liwanag ang bumuo sa gitna ng silid. Unti-unti itong nagkaroon ng anyo. Isang matandang lalaki. Ngunit hindi ito ang panday na nakakausap niya. Iba ito. Mas matanda. Mas makapangyarihan ang presensya. Ikaw ang pinili, sabi nito. Malalim ang tinig. Sino ka? Tanong ni Armandon. Ako ang unang tagapagdala, sagot nito. Ang pinagmulan ng martilyong hawak mo. Nanlaki ang mga mata ni Armandon. Ikaw ang gumawa nito? Hindi, sagot ng matanda. Ako ang unang gumamit at ang unang nabigo. Biglang nanahimik ang silid. Nabigo? Ulit ni Armandon. Tumango ang matanda. Ang kapangyarihan ng martilyo ay hindi lamang para sa paglikha. Paliwanag nito. Ito ay may kakayahang baguhin ang mundo. Ngunit may kapalit. Napatingin si Armandon sa kanyang kamay. Sa marka. Ang marka, bulong niya. Ang marka ay simula pa lamang, sabi ng matanda. Kapag hinayaan mong kontrolin ka ng kapangyarihan, mawawala ang iyong sarili at magiging bahagi ka ng martilyo. Nanlamig si Armandon. Katulad nila? Tanong niya, sabay tingin sa mga estatwa. Tumango ang matanda. Ang ilan ay nagtagumpay, ngunit ang iba ay naging babala. Biglang nagbago ang ilaw ng silid. Ang ilang estatwa ay tila nagdilim at sa kanilang anyo may bakas ng galit, ng pagnanasa, ng kapangyarihan. Ang mga tinig na naririnig mo, dagdag ng matanda, ay hindi lahat mabuti. Napahigpit ang hawak ni Armandon sa martilyo. At ano ang gusto nila? Makalaya, sagot nito. At gamitin ka bilang daan. Parang may sumikip sa dibdib ni Armandon. Kaya ako tinatawag. Oo, sabi ng matanda. At kung hindi ka magiging matatag, sila ang mananalo. Tahimik si Armandon. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang kanyang kinasangkutan. Akala niya ay isang simpleng bagay lamang ang napulot niya. Ngunit ngayon, isa siyang bahagi ng isang sinaunang laban. At ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Lumapit ang matanda. Tuklasin mo ang iyong layunin, sabi nito. Hindi sapat na mabuti ka. Kailangan mong maging matatag. Biglang nagliwanag ang martilyo sa kamay ni Armandon. Mas maliwanag kaysa dati. Parang tumutugon. Darating ang huling pagsubok, dagdag ng matanda. At doon mo mapapatunayan kung karapat-dapat ka
o magiging isa ka sa kanila. Unti-unting naglaho ang anyo nito. Kasabay nito, nawala ang liwanag ng silid. At muling bumalik ang katahimikan. Naiwan si Armandon sa gitna ng mga estatwa. Sa gitna ng mga tinig. Sa gitna ng kanyang kapalaran. Mahigpit niyang hinawakan ang martilyo. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Ngunit alam niyang ang susunod na mangyayari. Ang magiging pasya niya. Ang magtatakda kung siya ay magiging tagapagligtas o bahagi ng sumpa ng gintong martilyo. Tahimik ang sinaunang bulwagan. Ngunit sa katahimikan nito, ramdam ni Armandon ang bigat ng lahat ng nalaman niya. Ang mga estatwa sa paligid ay tila nakamasid. Ang mga tinig ay hindi na nagsasalita, ngunit naroon pa rin, naghihintay. At sa gitna ng lahat, hawak niya ang gintong martilyo. Mas mabigat kaysa dati. Mas buhay. Huminga siya ng malalim. Kung ito ang kapalaran ko, bulong niya, haharapin ko. Biglang nagbago ang paligid. Mula sa katahimikan, muling bumalik ang malamig na hangin. At mula sa kadiliman ng bulwagan, unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Ang lalaking unang sumubok kumuha ng martilyo sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay tila balot ng anino. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang enerhiya. At sa kanyang kamay, may hawak din siyang martilyo. Ngunit ito ay maitim, basag-basag, at tila puno ng galit. Sa wakas, sabi ng lalaki, malamig ang tinig. Nahanap mo na rin ang pinagmulan. Napahigpit ang hawak ni Armandon. Ikaw, sabi niya. Isa rin akong napili, sagot ng lalaki. Ngunit hindi tulad mo, hindi ako natakot sa kapangyarihan. Napansin ni Armandon ang marka sa kamay nito. Mas malaki. Mas madilim. Pinili mong magpadala, sabi ni Armandon. Ngumiti ang lalaki. Pinili kong maging malakas. Biglang umalingaw-ngaw ang mga tinig sa bulwagan. Mas malakas. Mas magulo. Piliin mo ang lakas. Pitawan mo ang sarili mo. Hayaan mo kami. Napapikit si Armandon sandali. Nararamdaman niya ang hatak. Ang tukso. Ang posibilidad na maging mas makapangyarihan. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang lahat ng taong natulungan niya. Ang batang nailigtas. Ang mga kasamahan niyang umaasa sa kanya. Ang simpleng buhay na nais niyang protektahan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi ko kailangan maging katulad mo, sabi niya. Biglang tumawa ang lalaki. Tingnan natin. Sa isang iglap, sumugod ito. Malakas. Mabilis. Ngunit handa na si Armandon. Hindi siya umatake agad. Sa halip, pinili niyang umiwas. Pinagmasdan ang galaw ng kalaban. Hinintay ang tamang sandali. Sa bawat banggaan ng kanilang mga martilyo, kumikislap ang liwanag at anino sa buong bulwagan. Ang mga estatwa ay tila nanginginig. Ang mga tinig ay lalong lumalakas. Tapusin mo siya. Kunin mo ang kapangyarihan. Ngunit hindi nakinig si Armandon. Sa halip, huminga siya ng malalim at inalala ang sinabi ng matandang panday. Ang tunay na lakas ay nasa pagpigil, hindi sa pagsira. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pagkakataon. Hindi para manalo, kundi para tapusin ang laban nang hindi sinisira ang sarili. Itinaas niya ang gintong martilyo at sa halip na hampasin ang kalaban, hinampas niya ang lupa sa pagitan nila. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang ginawa. Hindi ito mapanira. Ito ay naglinis.
Ang aninong bumabalot sa lalaki ay unti-unting naglaho. Ang madilim na martilyo nito ay nagsimulang mabasag. At ang mga tinig, biglang tumahimik. Napaatras ang lalaki. Hindi ito maaari. Bulong nito. Unti-unti itong bumagsak sa tuhod. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging tao. Pagod, wasak. At bakit? Tanong nito. Lumapit si Armandon. Hindi para sirain ang kapangyarihang ito, sagot niya, kundi para gamitin sa tama. Tahimik ang bulwagan. Ang mga estatwa ay tila lumiwanag. At mula sa gitna, muling lumitaw ang unang tagapagdala. Pinili mo ang tama, sabi nito. Biglang nagliwanag ang martilyo sa kamay ni Armandon. Ang mga marka sa kanyang kamay ay kumalma. Hindi na masakit. Hindi na mabigat. Parang naging bahagi na ng kanya. Ngunit hindi siya kinokontrol. Natapos mo ang pagsubok, dagdag ng matanda. Unti-unting naglaho ang bulwagan. Ang mga estatwa, ang mga tinig, at nang muling magmulat si Armandon, nasa ibabaw na siya, sa construction site. Tahimik, parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang kamay, naroon pa rin ang martilyo. At sa kanyang puso, may bagong lakas. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pinili. Lumakad siya pabalik sa kanyang trabaho. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot. Hindi na rin siya nagdadalawang isip dahil alam niya, ang gintong martilyo ay hindi sumpa. Ito ay isang pagsubok at siya ay nagtagumpay. Ngunit sa malayo, sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. May mga puwersa pa ring naghihintay. Dahil ang kapangyarihan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. At ang kwento ni Armandon ay simula pa lamang. Wakas.